Sabi nila, kapag Semana Santa ay patay ang Diyos at marami ang nangyayaring kababalaghan. Marami ding lumalabas na mga elemento at nilalang ng dilim, kaya pinag-iingat talaga kami noon kapag magmamahal na araw na. Medyo hapon na kami nakaalis dahil sa may hinintay pa kaming kamag-anak na sasama. Sakay ng isang van noon ay lumarga na kami papuntang Zambales. Mag-aalas 6 nang dumaan kami noon ng Pampanga. Huwebes Santo na yon at may nakikita na kaming mangilan-ngilan na naka-costume ng pangsinakulo. Dala namin yung 2 aso at panitahol nila nang madaanan namin ang mga taong yon. Nang padaan na kami sa baryong wala gaanong kabahayan ay nagdahan-dahan na ng patakbo ng sasakyan si Papa. Nasa 8 kaming sakay ng van noon. Ako, si Mama, si Papa, Kuya, yung bunso namin at yung mag-anak ng tiyo namin. Iisa pa lang yung anak noon ng kapatid ng bunso ni Papa. Katabi sa unahan ni tiyo si Papa. Narinig namin na pareho silang napasinghap at biglang napapreno si Papa. Nang tanungin namin kung anong nangyari ay hindi agad sila nakasagot. Bumusina ng ilang beses si Papa. Nagsipaglapitan na rin sa unahan noon para tingnan kung ano yung binubusinahan niya. Hindi masyadong malinaw pero may nakita akong figura ng lalaki na nakatayo sa may dinadaanan namin. At kahit anong busina ni Papa ay hindi ito umaalis. Ang sabi nila ay matangkad daw yon na may kapayatan. Ang pinagtataka nila ay hindi ito humaharap sa amin. Nakatalikod lang daw ito. Napansin ni tiyo na mahaba ang liig ng tao. Muli pa yung binusinahan ni Papa. Nilabas na rin niya yung ulo sa bintana at sinabihan niyang tumabi pero hindi pa rin ito natitinag. Medyo naiinis na rin kami noon dahil nga gabi na at medyo malayo pa kami sa Zambales. Alam kong pagod na rin sina Papa. Ganoon na lang yung kilabot na naramdaman nila nang makita nilang unti-unting umiikot paharap ang ulo nung sinasabing lalaki. Hindi daw gumalaw ang katawan noon at humarap lang sa kanila yung nakakakilabot na mukha noon. Iisa lang daw yung mata at pulang-pula. Nakita raw nilang unti-unting lumalabas ang mahaba nitong kuko. Sobrang lalim ng humpak ng pisngi na para na itong bungo. Napaatras ng kaunti si Papa. Sunod-sunod na siyang bumusina. Pinaandar na rin niya ang sasakyan at balak na niyang banggain yun kung hindi pa ito aalis. Pero nang paandarin na ni Papa ang van ay bigla ring nawala sa daanan namin yung nilalang na yon. Paulit-ulit na napamura sina Tito at Papa. Ano daw yung nakita nila na parang halimaw? Napansin namin na hindi na steady ang takbo ng sasakyan. Nanginginig na pala noon ang mga kamay ni Papa, lalo at madilim pa ang dinadaanan namin. Malapit na yata kami sa Bataan. Maya-maya ay nagsalita si Papa na may nakasunod daw sa van namin. Ang bilis daw tumakbo ng nilalang na parang kalansay sa kapayatan. Panay din ang tingin namin sa likuran pero nawawala-wala yon. Nakahinga kami ng maluwag nang makarating kami sa bungad ng Olongapo at madaanan na namin ang ulo ng apo. Kumain kami muna noon sa bayan ng Olongapo bago ulit bumiyahe papuntang Masinloc. Ilang oras din ang papunta doon at alas 9 na nga kami bumiyahe ulit. Tad-tad na kami noon sa biyahe at inaantok pa. Nang nasa iba na kami, biglang namatay ang makina. Kaya bumaba sina Papa at Tiyo para ayusin yon. Nakaramdam daw sila noon ng parang may kalusko sa damuhan at sanga ng punong kahoy. Kakaiba rin yung lamig ng hangin, nakakakilabot sa balat. Pakiramdam daw nila ay may umaaligid sa amin. Ramdam yun ni Tiyo na may iba pa kaming kasama, kaya inilawan niya ng flashlight ang paligid. Mabilis siyang hinila papasok ng sasakyan si Papa. Hindi na siya nakaangal. Mabilis silang nilak yung mga pinto at mga bintana. Maya-maya ay parang may buwangga sa likod ng van. Pinilit pa andarin ni Papa yung sasakyan hanggang sa umandar naman yon. Habang tumatakbo ang van ay nagkukwento si Tito. Nang igala raw niya ng flashlight
ay may nakita siyang itim na figura na tumakbo papuntang likuran ng isang puno. Kitang-kita niya na namumula ang mga mata nun, kaya agad niyang hinila si Papa dahil baka daw bigla silang atakihin ng kung ano man yon. Pasado 11:00 na kami nakarating ng bahay ng mga lolo't lola ko sa side ni Papa. Nag-alala na rin sila dahil medyo natagalan kami. Napag-usapan pa nila yung tungkol sa nilalang na nakita namin. Pinagdedebatehan nila kung aswang ba yun o multo o elemento. Sabi ni Papa ay wala namang ganong aswang. Umiikot ang ulo. Pero hindi rin naman multo yun, sabi ni Tio, dahil kita niya nagtago yun sa may puno at namumula ang mga mata. Kasama ko si Bunso at si Mama sa isang kwarto. Sa sala naman sina Kuya at Papa. Nagising daw si Papa nang makarinig ng may hinang kaluskos at parang mga yabag sa labas. Ginising din daw niya si Kuya at pinalipat sa kwarto namin. Kaya nagising na rin kami ng pagpasok niya. Narinig ko na parang may naglalakad nga sa labas ng pabalik-balik o paikot sa bahay. Walang nagawa si Papa kundi gisingin din si Lolo. Alam niya kasing meron itong pangontra kahit papaano. Tahimik noon yung mga aso namin, pero biglang nag-iingay at umaangil. Parang galit na galit sila na gustong mangagat at manakit. Nagwawala na sila, kaya kinakabahan na rin kami. Ibig kasing sabihin nun ay may ibang tao o nilalang sa paligid. Lumabas na rin ang kwarto nun si Lolo at pinuntahan niya yung aso na naatali sa may likuran ng bahay. Pani na rin ang alulong at tahol nila. Sa pagtataka namin ay bigla na lang yung pinakawalan ni Lolo. Nagtatakbo ang mga yon paikot sa bahay na parang may hinahabol. Maya-maya, nakarinig na lang kami ng parang pinagsamang sigaw at atungal at parang may dumaan noon na ipo-ipo sa tabi ng bahay nila Lolo. Nahawi ang mga tanim ni Lola sa labas. Natigilan bigla ang mga tahol at bumalik na rin sa likod ng bahay yung aso ni Lolo. Muli niya yung tinalian. Mukhang umalis na raw yung umaaligid na aswang. Naitaboy yon ng alagang aso ni Lolo. Kinabukasan, maaga pa lang ay may dumaan ng naglalako ng mga kakanin. Isa yung matandang lalaki na matangkad. Grabe ang titig noon kay Tia na asawa ni Tio. Hindi sila bumili ng paninda nito dahil nagluto ng almusal sina Mama at Lola. Pero biglang lumapit noon si Tia at naglalaway daw sa kakaning tinda nito. Bumili siya ng isang supot na may lamang 5 piraso ng malagkit. Napansin pala ni Lolo na grabe yung tingin ng matanda kay Tia, kaya sinabihan niya ito na huwag munang kainin ng malagkit. Tinanong din siya ni Lolo kung naglilihi ba siya. Nagulat si Tita. Naalala niya na magdadalawang buwan na pala siyang hindi dinadatnan. Kaya sinabi ni na Lola noon na baka buntis na siya at siya talaga ang sinusundan ng aswang. Naalala ko noon nang huminto kami ng Pampanga. May isang matanda na titig noon sa sasakyan namin na parang tagos yung pagkakatitig niya. Tinahulan nga yon ng 2 aso namin. Nakaitim yun ng suot na costume. Parang kahawig na nagtitinda ng kakanin sa pagkakatanda ko yung itsura nito. Nakakakilabot naman kung siya nga yung aswang na sumusunod sa amin simula pa sa Pampanga. At papaanong mabilis itong nakarating sa Masinloc. Sabi ni Lolo ay maraming kakayahan daw ang ganong uri ng nilalang. Yung iba ay nagaan yung ibon para maalipad at mabilis na mapuntahan ang bibiktimahin. Naghanda na lang noon ng pangontra sina Lolo para pag bumalik daw yon ng gabi ay handa na raw kami. Nagparamdam pa rin yon ng sumunod na gabi pero nilabas na siya ni na Papa, Lolo at Tito. Pinagsasabuyan nila ng asin yung buong paligid ng bahay. Nagtaka na nga rin yung mga kapitbahay nila. Sinabi naman ni Lolo ang nangyari. Hindi na bumalik yung sinasabing aswang nang medyo kumalat na yung balita. Umaga ng Sunday na kami nagbiyahe pabalik ng Rizal dahil delikado kapag madilim na at baka may bigla na namang sumunod sa amin o magpakita na ganong klaseng nilalang. Magandang gabi sa inyo, sir, at sa lahat ng mga listeners. Tawagin na lang akong Bless, taga Siquijor.
Pero hindi po ako aswang tulad ng iniisip ng iba na apag taga Siquijor, kung hindi aswang mangkukulam. Isa po akong ordinaryong tao na mahilig lang din makinig ng mga kwentong katatakutan. Biro lang naman po yung sinabi ko kanina. Gusto ko rin ibahagi itong karanasan ko noong nasa high school pa lang. Nasa third year high school ako nung mangyari to, taong 2014. Namatay noon yung lolo ko, tati ng mama ko dito din sa Siquijor. Halos magtatatlong linggo din siyang ibinurol noon na masyado nang matagal. Andun din halos yung mga kamag-anak namin at mga kaibigan ni lolo. Nung binuburol pa lang si lolo noon ay may iba na kaming nararamdaman sa paligid. Hindi namin matukoy kung sino sa mga bisita ang may kakaibang amoy na yon. Madalas pang mag-brown out, kaya pinapabantayan sa aming maigi yung kabaong ni lolo. Sa dami ng bisita at hindi namin kilala yung iba, baka may nakahalo na doon na mangadok. Ito yung sinasabi nilang aswang na kumakain ng katawan ng patay at kaya nitong maging invisible. Noon lang din ako nakarinig na may ganun palang aswang. Kaya todo bantay kami ng mga pinsan ko lalo na kapag brown out. Sabi ng isang tiyahin ko noon ay may isang matandang babae na panay ang tingin sa kabaong ni lolo. Hindi raw nila kilala yon. Pero bigla din yung nawala nang tabihan nyo ng isa naming tiyahin. Tinanong kasi niya kung taga saan yon at kung saan niya nakilala si lolo. Nung huling gabi na ay andun ulit yun, pero saglit lang naman namin itong nakita. Hindi rin ito kumain. Nang ililibing na si lolo, ay medyo nahirapan ang mga tiyuhin namin at si papa sa pagbubuhat ng kabaong niya. Dito kasi sa amin noon ay mano-mano pa at kaanak ang nagbubuhat ng kabaong. Di tulad ngayon na mga tauhan na ng punerarya ang nagbubuhat. Takang-taka sina papa. Ang payat lang naman ni lolo, pero nahirapan silang buhatin ang kabaong na sobrang bigat daw. Kahit ilan pa silang nagbubuhat ay nahirapan pa rin sila. Parang may naadagan daw na mabigat na bagay sa loob ng kabaong ni lolo. Pero nairaos din ang libing. Pinabantayan niyo ni na papa sa sepulturero. Hanggat hindi raw natutuyo ang semento ng lapida ay huwag iiwan ang puntod. Sumunod na araw ay nagkaroon kami ng family outing. Kasama pa namin noon si lola na asawa ni lolo naming namatay. Ayaw sana niyang sumama dahil may sakit din siya. Pero gustong sumama na mga tiyahin ko at walang may iwan sa bahay. Kaya napilitan na ring sumama si lola noon. Nag-arkila kami ng jeep at nagpa-reserve ng malaking cottage sa isang resort. Mahina na si lola noon at masalo siya ng hina nang mawala si lolo. Pero gusto din namin siyang ilabas at mag-enjoy kahit papaano. Nang paalis na kami ng bahay, ay nakita naming andoon sa may di kalayuan ang matandang babae na nakita namin sa burol ni lolo. Nakatayo yun at nakamasid sa amin. Kinawayan pa nga yun ng isang tiyahin ko pero wala yung reaksyon. Nang nasa biyahe na kami, Sir Bob, ay panay ang sabi ng driver na parang may naasabit daw sa likod. Umaga kami umalis pero makulimlim na at parang uulan. Wala namang naasabit dahil yung ibang lalaki ay sa bubong ng jeep nakaupo. Kaya takang-taka kami dahil panay silip ng driver sa salamin at lilingon. Si Tia at yung pinsan kong lalaki ang katabi ng driver. Nakasilip na rin sila sa rear view at side mirror. Wala naman silang nakikita kapag dililingon nila. Pero ganoon na lang yung kilabot nila na totoo may nakasabit daw nang tingnan nila ito sa salamin. Para daw yung matandang babae. Lalo kaming nangilabot dahil hindi naman namin ito nakikita. Saglit na hininto ng driver ang jeep. Sumilip pa siya noon sa ilalim. Bigla na lang siyang napaatras dahil may pusang itim sa ilalim ng jeep. Mabilis siyang sumakay at pinaandar yon. Nanginginig pa raw yung mga kamay ng driver at panisabi nito na may naasunod sa aming aswang. Pani pa rin yung tingin niya sa salamin. Napabuga ito ng hangin. Wala na raw yung nakasabit. Naging tuloy-tuloy na ang biyahe namin noon. Naarating kami ng resort na walang aberya. Pinagpahinga lang namin si Lola sa isang kwarto. Naghanda na rin kami ng mga kain.
Kasama nun ni Lola yung isa kong pinsang babae na bata sa akin ng 2 taon. Nagbanyo lang daw siya saglit. Pagbalik niya ay naabutan niyang nakabukas na yung bibig ni Lola at naatingala sa kisame. Hindi raw ito kumukurap. Nang lapitan niya ay napansin niyang putlang-putla na yung mukha ni Lola. Nanginginig daw siyang lumapit dito. Nang kapain niya yung pulso ni Lola at ilapit ang daliri sa may ilong nito, doon na namin siya narinig na nagsisigaw. Mabilis kami pumasok sa kwarto ni Lola at ganoon na lang yung pangingilabot namin na makitang halos mapugtuan na ng hininga yung pinsan ko kakaiyak. Kinuwento niya yung nangyari. Wala man lang daw siyang narinig noon kay Lola. Hindi rin kami maapaniwala. Nagpunta kami sa resort na yon para sana makalimot at paapag-relax. Pero isang malungkot na pangyayari ang sumalubong sa amin. Sobrang nakakapagtaka noon na bigla na lang binawian ng buhay si Lola. Samantalang maayos pa naman siya nang pumasok ng kwarto. Wala ring punerarya na pumunta doon nung araw na yon. Kinabukasan pa. Kaya andoon lang sa kwarto si Lola. Nang gabing yon ay andun kami magpipinsan sa kwarto ni Lola dahil pinabantayan sa amin yung katawan niya. Sina Mama naman ay naghahanda ng hapunan. Habang abala sina Papa at yung ibang kalalakihan sa iihawing mga ulam, nagulat na lang kami noon nang biglang nagsipag-alulungan yung mga aso sa di kalayuan. Alam niyo yung alulong na katulad sa mga horror movies na parang may nakita silang nakakatakot. Mag-asawang katiwala lang noon ang naiwan sa resort at sila ang lumabas para tingnan kung ano daw yung inaalulungan ng mga aso. Natakot kami kasi nga sunod-sunod yung alulungan. Sabi ng mga kalalakihan noon na nasa labas ng nirentahan naming cottage house ay may narinig silang kakaibang huni. Parang pinagsamang huni ng ibon at butiki. Malakas daw yun nung una. Pero nung tumagal ay pahina ng pahina, kaya inakala nilang ibon yon na papalayo na. Pero ganoon na lang yung gulat namin na may marinig kami kaluskos sa labas ng bintana ng kwarto ni Lola. Nang sumilip doon yung isa naming pinsang babae ay bigla itong natigilan. Dahan-dahan itong umaatras. Tinanong namin kung ano yung nakita niya pero hindi agad siya sumagot. Parang pigil pa nga yung hininga niya nun. Nang bigla na lang niyang naibulalas ng mahina ang salitang aswang. Kaya natakot na kami noon nang makitang nanginginig at halos hindi siya maapagsalita. Mabilis kami nagsipaglabasan sa kwarto ni Lola. Sinabi naming may nakita ngang aswang itong pinsan namin. Ayaw pang maniwala ni na Mama, pero nagsalita doon yung tiyuhin namin. May naamoy daw siyang masangsang na amoy na kakaiba. Parang nabubulok na laman. Inakala nga naming si Lola pero kakamatay lang niya. Biglang napasambit yung tiyuhin naming yon ng si Mama. Mabilis kaming nagsipagbalikan sa kwarto niya. Talagang kinilabutan kami nang makitang sira na yung bintana ng kwarto at may isang malaking pusang itim na mabilis na tumalon palabas doon. Hinabol pa yun ni na Papa sa labas pero nakalayo na ng tuluyan. Hindi na yun bumalik nung gabing yon. Kinabukasan, kinuha na ng mga taga-punerarya si Lola. Takang-taka pa si na Papa dahil na binubuhat siya sa kumot, sa payat niyang yon ay parang naging times 3 o times 4 yung bigat ni Lola. Parang ganoon na lang daw yung gulat na nag-iembalsamo sa kanya nang walang makuhang dugo sa katawan niya. Bigla ring humimpis yung katawan ni Lola. Nanuyot lang ang balat nito at nagsiliitan ang mga laman loob niya. Hindi namin alam kung anong nangyari kay Lola sa resort na yon. Pero ininsist ng pinsan kong nakakita ng aswang na yon na inaswang si Lola. Kaya nga nang ililibing si Lola ay sinisigurado nilang maayos ang pagkakatakip sa kanyang puntod. Ito lang ang kwento ng pamilya ko, Sir Bob. Sana ay mabasa nyo at mainarate sa channel. Hello po sa inyo, Sir Bob, at sa lahat. Ako si Jay, taga Palawan. Isa po ako sa mga silent listeners ninyo. Itong kwentong ibabahagi ko ay karanasan ng bunso naming kapatid. Tawagin natin siyang Loisa.
Nangyari ito nang magkaroon kami ng family trip sa isang falls dito lang din sa Palawan. Graduate na kasi siya ng high school at nangako si na mama na magbabanding nga kaming mag-aanak pagkatapos ng graduation niya. Sinama din namin noon yung dalawang matalik niyang kaibigan. May pagka-private itong falls na napuntahan namin. Kakaunti lang ang mga tao at kinailangan talaga magpa-reserve bago pumunta. Sa sasakyan pa lang ay panay na ang kwentuhan ng mga kaibigan ni Loisa tungkol sa katatakutang nangyari sa school nila nung graduation. Pinagsabihan na nga sila ni na mama na huwag na nilang pag-usapan yung nangyari sa estudyanteng naposes nung araw na yon. Biyernes pa naman kasi nun. Ang sabi, tuwing Biyernes daw ay malakas ang hatak ng mga kababalaghan. Pero mahina pa rin sila nag-uusap at narinig naming tinanong nila si Loisa kung ano raw ba talaga ang nangyari. Pero buhat nang umalis kami noon ay wala nang kibo si Loisa. Hindi na rin niya sinagot o kinausap yung mga kaibigan niya. At nang lingunin ko siya ay nakatitig lang siya sa kawalan ng diretsyo. Nang sikuhin ko siya ay saglit lang siyang lumingon sa akin. Ang pinagtataka ko ay kung bakit siya tinatanong ng mga kaibigan niya tungkol dun sa naposes. Saka lang namin nalaman na kasama pala siya sa mga nakasaksi ng mga estudyanteng unang naposes sa school nila bago pa yung graduation. Tahimik si Loisa pero masiyahin. Kaso ay dumoble pa yung pagiging tahimik niya at hindi namin alam kung bakit dahil bihira na lang siyang magkwento sa amin. Kung hindi nga namin natanong ang mga kaibigan niya ay hindi namin malalaman na naka-witness pala siya ng naposes. Dagdag pa nga ng mga kaibigan niya ay nahilo pa raw siya nun. Iisang estudyante lang pala ang naposes nung araw na yon at nung graduation. Hanggang sa makarating kami sa naturang falls ay hindi na nagsalita pa si Loisa kahit na kinukulit siya ng dalawang kaibigan. Pinagalitan na nga siya noon ni na mama dahil parang sinusuwitan na nito ang mga kaibigan niya. Habang nag-aayos kami ng mga pagkain ay biglang nawala si Loisa. Hinanap namin siya. Magubat ang kinaroroonan ng falls kaya marami talaga naglalakihang mga puno. Nakita na lang daw siya ni mama noon na nakaharap sa isang malaking puno na para bang may kinakausap. Tinawag daw niya ito pero hindi daw siya nito nilingon. Pero ganoon na lang daw ang pagtayuan ng balahibo ni mama sa batok nang bariliyang dinatawag siya ni Loisa mula sa likuran. Napalingon siya dito at muling napatingin doon sa may puno. Wala na raw yung nakita niyang Loisa. Ang akala niya ay namamarikmata lang siya. Pero may napapansin na raw siyang kakaiba sa kinikilos ni Loisa. Kahit kami noon ay napansin namin na bigla siyang natahimik talaga. Habang kumakain kami ay bigla siyang napatigil sa pagsubo. Paulit-ulit niyang sinasaksak sa lamesa yung hawak niyang tinidor. Wala siyang emosyon noon at nakatitig lang ng matalim sa kawalan. Pinatigil namin siya sa pagsaksak sa mesa pero bigla na lang siyang nagwala. Kahit sina Papa ay hindi siya kayang pigilan dahil napakalakas daw niya. Kaya pinagtulungan namin siyang talian noon at sinakay sa sasakyan. Nagpasya na sina Mama na umuwi na kami dahil may kakaiba nang nangyayari sa kapatid ko. Pinadiretso ni Mama sa isang albularyo yung kapatid ko. Ganun-ganun daw kasi yung sintomas ng estudyanteng sinapian nung graduation. Bigla na lang yung nagwawala at nagsasalita lang kung ano-ano. Pagkatapos ng panggagamot ng albularyo kay Loisa ay kumalma naman ito. Kaya naiuwi namin siya sa bahay. Nagpahinga siya habang may rosaryo at Biblia sa tabi. Pamayat-maya kaming sumisilip sa kwarto ni Loisa. Kinagabihan, nagising na lang ako noon sir na parang may yubuyugyog sa higaan ko. Napalingon ako sa higaan ni Loisa. Kinabahan agad ako nang makitang wala na siya doon. Pero ganoon na lang yung kilabot na naramdaman ko nang may makita ako mabilis na gumapang papunta sa ilalim ng higaan ko. Doon, huling yumugyog yung kama ko. Gawa kasi yun sa kahoy na sinapinan ng foam. Mataas yun at pwede talagang magtago sa ilalim. Nanginginig pa ako buwaba ng higaan. Sinilip ko sa ilalim ng kama kung sino yung yumuyugyog.
nang biglang may humagikik sa likuran ko. Nalingunan ko si Loisa. Kinilabutan ako dahil nakatayo lang siya doon habang nakatingin sa akin at humahagikik. Medyo madilim pa nga sa kwarto namin kasi nakapatay ang ilaw, pero naaninag ko siya dahil sa liwanag na tumatagos sa bintana namin. May naririnig ako na parang may tumatagas na tubig. Naaninag ko na nagmumula yon kung saan nakatayo si Loisa. Saka ko napansin na umiihi na pala siya sa shorts niya. Tinawag ko siya, pero bigla na lang siyang tumakbo palabas, kaya sinundan ko siya. Pero bigla akong napatigil noon nang marinig ko na tinatawag din niya ako mula sa kwarto namin. Halos hindi na ako makahinga at naiiyak na ako sa matinding takot. Marahan ako naglakad pabalik ng kwarto namin noon habang ang lakas ng kaba ko. Pagdating ko sa kwarto, Sir Bob, ay nakita ko yung kapatid ko na nakaupo sa kama niya. Doon ko lang naisipan na magpailaw ng kwarto namin. Nakita ko siyang magulo ang buhok at nanlalalim ang mga matang nakatingin sa akin. Doon na ako kinilabutan nang bigla siyang ngumisi. Sumunod nun ay mabilis siyang tumayo at bigla akong dinaganan. Doon na ako nagsisigaw. Nagising na sina Mama, pero bigla na lang tumakbo si Loisa at hindi na namin siya nakita sa loob ng bahay. Hinanap namin siya sa buong subdivision namin, buong magdamag yon. Pero kinabukasan na namin siya nakita. Nakaupo siya sa lilim ng malaking puno at tulala. Pinabless na nga namin siya sa isang pari at dinala sa albularyo. Isa lang ang sinasabi nila. May masamang espiritong gumagambala kay Loisa at sa isang puno raw ito naninirahan. Hindi namin alam kung sa school ba niya nakuha yon o doon sa private falls na pinuntahan namin. Ang bilin lang noon kina Mama ay ilayo muna namin siya sa lugar namin dahil may malaking puno din malapit sa bahay. Pero pinakita ni na Mama ang korte ng punong tirahan ng espiritong sumasanib daw kay Loisa. Kahawig daw yon ng punong nasa eskwelahan nila. Hindi namin alam kung paano at kailan nagsimula ang pagsapi sa kanya. Pero noong family outing namin ay may kakaiba na talaga sa kanya noon. Masiyahin kasi si Loisa. Pero that time, sobrang tahimik niya at halos hindi siya nakikipag-usap sa amin. Ilang beses pa siyang inatake ng sapi noon nang pinasya ni Mama na dalhin muna siya sa lugar ni Papa sa Mindoro. Doon ay muli siyang pinagamot sa magaling na albularyo. Hindi naman daw masamang espiritu ang sumanib sa kanya. Isang engkanto raw. Kaya tumagal ang gamutan sa kanya dahil sa iba't ibang sinasabi nilang sumasapi sa kanya. Pinag-aagawan daw ang katawan niya kaya pa iba-iba yung sumasapi sa kanya. Inabot din talaga ng taon bago siya totally nagamot ng isang magaling na pari na isa ring exorcist. Simula nang gumaling siya ay hindi na kami bumalik sa falls na yon. Pinalipat na rin namin siya ng eskwelahan. Doon daw kasi nakatira yung engkantong sumapi sa kanya. Pinalipat na rin namin siya ng school para masigurado. Mahirap ipaliwanag kung paano nangyari. Pero sobrang vulnerable daw ng katawan at spirito ni Loisa at nasa verge na daw siya ng possession. Kaya mabilis siyang nasasaniban. Ang isang pinaka nakakakilabot na karanasan ko sa kanya ay nung magising ako ng madaling araw. Nagbabanyo kasi ako noon sa may kusina namin kaya lumabas ako ng kwarto. Bago ako lumabas ay nakita ko pa siyang nakahiga sa kama niya. Pero ganoon na lang yung gulat at takot ko nang makita ko siyang nakatayo na sa may kusina namin. Iniisip ko kung paano nangyari yon. Pero nang pailawan ko ay bigla siyang nawala doon. Alam nyo ba na hindi na ako nakaihi dahil sa sobrang kilabot? Doon na ako dumiretso sa kwarto ni na Mama. Ginising ko sila noon at pareho naming nakita si Loisa na tinatakpan niya ang tenga at inuuntog ang ulo sa dingding. Inawat pa nga siya ni Papa pero tinulak siya ni Loisa. Kaya pinagtulungan namin siyang igapos noon.